So pag-usapan natin kung lehitimo pa ba yung pagpunta sa bahay o tinatawag na home visitation o field collection ng mga OLA na na-revoke. May mga naririnig pa rin kasi ako nitong mga nakaraan na parang meron pa rin nagpupunta sa bahay kahit alam ng revoke yung OLA, no? Medyo talakayin natin. Pero bago lahat, maglalambing po muna ako sa inyo na pakipollow po at pakisuportahan po ang aking mga social media account na Facebook, TikTok at ang aking YouTube channel. At kung nakatulong sa inyong video ito, malaking tulong din po ang simpleng pag-like, malaking tulong din po ang simpleng pag-share. At para updated po kayo sa mga videos about sa usapan ko ng Ending Caps, ay pakihit lang po ang notification bell. Disclaimer, hindi po ako nanghihikayat na mangutang kayo dito sa mga OLA. Ako po ay nagbibigay lamang po ng payo, gabay at patnubay kung paano nyo haharapin ang suliranin na ginagawang paglabag sa unfair debt collection practices nitong mga online lending apps. At hindi po ako nangungunsinti na huwag magbayad ng utang. At hindi rin po ako attorney. Ako po yung simpleng mamayan kagaya ninyo. Nagre-report lamang din po ng mga abusive collection practices nito mga holiday lending apps. At ito nga, siyempre si Digido at yung kanyang mga partner na sila Big Loan at even yung nasa Singapore-based daw na Robocash na mismong nagmamay-ari daw ayon sa SEC ng dalawang lending companies na yan, no? Si Big Loan at si Digido. Kasi nga may issue na patuloy pa rin ang pagpapautang gamit si Big Loan at pagkatapos si Digido ay ganun din papautang pa rin para parang pinofront na nga nila si Big Loan. Tapos may mga nababalitaan pa rin ako na nagpupunta sa bahay itong kanilang mga collection agent, no? Ganito, no, kung kayo, ulitin ko, babalikan natin yung ating mga natatalakay kasi medyo marami pa rin ang hindi naiintindihan about this kind of tactics ng mga OLA na nare-revoke at tuloy pa rin yung paniningil sa pagpunta sa bahay. Kapag kayo may utang, before the revocation, pwede po yang singilin. Ulitin ko. Pero kung during that time na sila ay revoke at wala silang lisensya, medyo conflict na po talaga yan, no? Excuse me. Ngayon, kung kayo nakaranas na pinuntahan ng collection agent sa bahay, tapos nagkataon na nag-uutang kayo that time na wala silang lisensya, alamin nyo doon sa agent, kunin nyo yung inyong demand letter. Tama lang po yan. Wag ho kayo matakot, wag ho kayo magalit sa collection agent. Nagpunta lang po yan para maningil. Wag nyo sakta para hindi ho kayo mabaliktad. No? Harapin nyo lang ng maayos, kausapin nyo. Sabihin nyo, paalala nyo sa kanila. Kung kayo nagkautang after na ma-revoke, kunwari, May, last year yan na-revoke, May 6 or 11, something. Basta nasa pagitan ng May, ng buwan na yan, na-revoke sila. At kung kayo nagkautang after that month, illegalities na po yun para sa akin, sa aking pananaw, no? Kasi nga wala siyang lisensya magpautang. Ngayon, kunin nyo yung demand letter, yung mga info na ibinigay ng agent doon sa utang ninyo, then sure naman na taga-NCR kayo o malapit kayo sa NCR, di ba? Kasi diyan lang naman madalas sa punta si Digido si Biglo, no? Na siya ng front ni Digido na taga-singil at nagpapautang na rin at nawawala nga sa Play Store to si Biglo, no? Linawin ko lang na dalhin nyo sa PAOK o kaya sa SEC. Mas maganda sa SEC, no? Kasi dito yan sa Makati. Hindi ko lang sure kung saan yung mismong address. Pero ipagtanong nyo na lang, o kaya gumamit kayo ng Waze, dalhin nyo doon sa opisina ng SEC na, excuse me, na ito nga, nagpautang sila during the revoke license. Tapos ngayon pinuntahan kayo sa bahay. Alamin nyo kung ano magiging sagot ng tao o ng empleyado ng SEC para mas malinawan kayo. Kung yan ba, dapat nyo pa bang bayaran kasama ang interest o dapat nyo na lamang bang ibalik yung pera na naibigay sa inyo? Yan po masasabi ko. Kasi hindi ho ako nagtotolerate din na wag na bayaran. Kasi may utang kayo, nagamit nyo naman. Para sa akin naman, kung nagamit nyo naman po yan, ibalik nyo na lang yung nakuha. Kung ayaw nyo na pumunta sa SEC. Ngayon, kung ipagpipilitan ng agent na bayaran mo pati yung interest, doon na kayo mag-file ng formal complaint. Kasi nga, illegal po yung operasyon na posibleng hindi po nila alam yan na wala silang lisensya. Diyan nga sila nagtatrabaho, di po ba? Ngayon, I don't think kung dyan pa rin yung opisina nila sa Cubao, no? Kasi nga revoke sila at may issue naman na nakaraan pa na nagbayad yung kanilang mga opisyales ng alam ko 600,000 silang anim na mga
empleyado na matataas, kumbaga sa CEO, sa presidente, lahat sila, yung 6 na tao na yon, nagsipagbayad ng 100,000 bawat isa. Kaya 600,000 yung kanilang naging penalty. I don't, kaya ano na, hindi ko alam kung dyan pa rin yung opisina nila sa Cubao. Pero mas maganda talaga is i-contest sa SEC yan para mas malaman nyo. Kasi nga, illegalities eh. Illegal eh. Ang kulit, di ba? Kasi nga, etong si Dido, matigas din ng ulo. Ngayon nga, nakita ko sa Play Store, meron DigiD Smart Loan eh. Sinisilip ko siya, nung nakaraan, nasilip ko siya, no, ibang mga ulay lumalabas. Parang naging broker siya or tinatawag na affiliate. Pagbukas mo ng DigiD Smart Loan, pag silip ko, lumabas ibang ola, parang sila Cash Express, parang ganun something. Basta ibang ola yung ipo-front niya. Para siyang naging katulad ng mga yung yung credit kaagapay, ganun style. May ibang ola na pupuntahan na isasuggest sa'yo. Parang ganun siya. Naging loan broker, parang, papasok sa aming system, pero, excuse me, pero hindi kami magpapautang. Po-forward ka namin dun sa ibang mga loan apps, no? Ganun style niya ngayon. Yun lang po yung update ko. Kasi nasa Play Store na siya, nakita ko, gulat ako, hindi dito bumalik. Sinilip ko naman sa ACC, wala. Wala siya doon sa list ng recorded online lending platform. Talagang as in, pinagdiinan na, pinanindigan ng ACC. Kahit paano, okay yun. Totoo lang, no? Excuse me. Medyo masakit na namunan ko. Pasensya na. Yun lang. Medyo doon ako natuwa sa SEC na talagang pinanindigan na hindi ibalik. Unlike doon sa mga OLA na revoke dahil sa mga unfair debt collection practices sa ibang mga criminal liabilities, no? Pero nakabalik. Pero ito si Digido, problema lang nito is yung extension branch office na pinapagana na hindi nila finorward na gumagana pala na nag-ooperate. Yun lang naman eh. Hindi naman talaga yung may nagsabi kasi na dahil sa unfair debt. Hindi yan galing sa unfair debt collection practice. Hindi lang sila nag-comply para mag-forward na mayroon silang extension branches office sa Cavite, mga kadyan. Yun lang. Then, tandaan nyo, yung info na yun, kung may ibibigay sa inyong mga reference number, yung agent, tingnan nyo muna yung reference kasi baka mamaya yung apps natin, di ba, wala na. Automatic ko natatanggal sa ating cellphone yan. Medyo mag-ingat kayo. Ngayon, kung binibigyan kayo ng reference number ng agent, subukan nyo muna magpadala ng ganoong halaga. Kunwari, padala kayo ng mga 50 pesos. Tapos sa tanongin yung agent kung talagang gumana ba nabawasan yung utang ninyo, pwede, siguro, baka magamit nyo para mabayaran yung utang. Pero ulitin ko, huwag kayong basta-basta magbibigay ng amount na kailangan nila. Kunwari, yung utang nyo, dinagdagan ng almost 50% pa ng utang nyo, parang ginoblet pa, di ba? Huwag nyo basta-basta ibibigay. Maging alerto rin kayo, maging maingat, maging matalino rin kayo sa pagkakataon na kapag ganyan, baka mamaya yung agent lang pala kukuha ng pera, sayang, di ba? Kasi wala nga yung system nila, kakaproblema, wala nga yung apps nila, kakaproblema, di ba? Kaya mag-isip muna tayo, mag-report muna tayo sa kinaukulan bago tayo umaksyon. Okay? Sana nakatulong ang video ito. Muli, maglalambing ako na pakisuportahan at pakipalo ang aking mga social media account, ang Facebook, TikTok at ang aking YouTube. Maraming po salamat sa ulitin.